Yo, what is up, what is up, what is up, guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. We're back on the bike. Another day off. Today is Friday. So today, punta tayo kay Moto MGP and tutulungan natin siya mag-load kasi ngayong gabi ay punta na sila sa racetrack. So yung event is not till tomorrow, pero kumuha siya ng room doon sa racetrack kasi pwede kang mag-rent ng room doon parang mga condotel doon sa loob ng racetrack. Aalis siya tonight, pupunta na siya doon. So tutulungan na natin siya mag-load ng motor, mga kailangan ng gamit kasi wala rin naman tayong gagawin today and hinapon na rin tayo. Hindi tayo nakalabas kaninang umaga, may tamad. Pero actually kailangan natin lumabas kasi kailangan natin testingin tong si Panigale. So si Panigale kahapon or 2 days before, actually nung nag-ride kami, kung kasama yung soling vlog natin, meron tayong nakitang konting tulo doon sa may exhaust sa left side. So hindi ko siya pinansin. Akala ko sa may chain lang, yung mga talsik ng chain. So hindi ko siya pinansin, niyahan ko lang siya. Thursday, kasi Thursday, Wednesday, sabi ko may kutob ako na may tulo nga yung motor. So Wednesday, nag-decide ako, sabi ko gagamitin ko to work itong Panigale. So nag-ride ako Wednesday going to work, and then pagdating ko sa trabaho, chinek ko ulit yung tulo. So dumami yung tulo niya. May mga umabot na rin sa gulong na oil. Hindi ko alam kung oil, basta hindi siya galing sa chain. So talagang madulas, parang fluid ganyan. So nag-decide ako na rin kay Mr. Sarap or kay Moto MGP Thursday or Wednesday night after work, doon ako dumiretso para mabuksan namin yung fairings. And come to find out na tumutulo yung clutch slave cylinder. So nabasa ko na yon, it's a common thing sa mga Panigales, lalo sa 959, na yung clutch slave cylinder na OEM na stock, hindi maganda yung design. So mabilis masira yung pinaka gasket niya. So yun, buti na lang merong stock si Bellissimoto. So marami siyang stock ng clutch slave cylinder ng Panigale kasi nga common issue siya. So talaga nag-stock siya. So day off tayo nung Thursday kahapon, kinuha natin yung pyesa and then dinala natin kay Mr. Sarap or kay Moto MGP para palitan yung clutch slave. So ang kinuha natin clutch slave is CNC Racing na clutch slave. So ayan, pakita ko yung picture dyan. Tapos habang nakipili si Moto tayo, nabudol tayo ng konti. Merong air filter na ang brand is MWR and maganda yung review niya. So merong proven na nakakapagdagdag ng power, and among all the filters na pwede dito sa Panigale o sa 959, yun daw yung highly recommended nila. So kinuha natin yon, sinabay na rin namin yung kabit ni Moto MGP kagabi. Medyo tricky lang siya ikabit kasi angat tangke, tapos medyo masikip. So pero nagawa naman ang paraan ni Moto MGP. So lagay ko rin picture dito ng intake na nasa loob na nung pinaka-intake. Lalagay ko yung picture ng filter dito. And kagabi nung pauwi ako, tinesting ko siya ng konti and parang meron naman ako naramdaman difference nung napalitan yung air filter. Kasi yung nakakabit sa kanya is Sprint air filter. Yung tinanggal namin dito. So far kagabi nung tinesting ko siya pauwi, meron namang difference. Kasi meron sinasabi si Bellissimoto na design nung MWR filter na yon, na talagang design niya for the design ng motor ng Panigale. Hindi ko pa siya na-testing talaga ng medyo hataw-hataw. Hapon, konting pull lang and ramdam ko yung difference.
Saka mas maganda siya tumunog kaysa dun sa Sprint na air filter. And then nakikita nyo, wala tayong side mirror. Nagkataon merong stock kay Verisimoto itong black off plates na may kasamang turn signal. Kinuha na rin natin kasi ako okay lang talaga ako dun sa stock side mirror. Hindi siya pangit. And talaga yung coverage na nakikita mo malaki, okay siya. Kaya lang pag nasa racetrack na, yun yung mga complaint ng mga tao na nasa, kasi medyo malaki nga siya, nasa view siya pagka nagdi-lead ka or pag nasa corner ka. So ito ngayon open na siya, wala na siyang nakaharang dito. Yun nga lang, magre-resort ka talaga to change the bar end mirrors. So itong bar ends na to actually kay kay Moto MGP pa itong mga bar end mirrors na to. So, hindi pa ako nakakuha. Magta-truck naman na siya. So sabi ko pera muna ako para ma-ride ko siya today. Kasi ayoko mag-ride ng walang side mirror. May pull over rin eh, diba? So ayan, naka-ready na yung kanyang pickup. Sasampan na namin. Ha? Sige. Tulungan natin siyang mag-load. Uy, pogi oh, ginto. Ginto ang wheels. New look ng motor ni Moto MGP oh. Oh ha? Ginto. Golden red. Bakit parang kalbo yung gulong mo, Brad? Yan na uso ngayon eh. Ha? Puta na, magta-track day ka, walang tread. Paano yan? Ayan? Boss Toti, PJ, thank you sa upuan tsaka sa mga carbon fiber parts. Yun o, galing to sa race bike ni TJ. TJ Alberto guys, itong mismong upuan na to. Sponsor ni Sir Toti. Padala ni Boss Toti sa kanya. Tapos, kasama na siyang tank extender. Yeah. Kinostom nila to eh. Custom. Yun o. Kasi ito, mabibili mo to, pero walang ganito. Yeah. So, dinugtong nila yan. Kasama na siya, one piece sa bali. One piece. Yeah. Ayos. Alright, load tayo ng motor. Tapos wala na. Saan tayo mag-ride? Let's go! Mototot. Yan ang pang tow ni Moto MGP ng motor. And so far matibay talaga to. Yung sa akin may yung sa amin sabi ni Kuya JR, mararamdaman mo pag ginalaw mo medyo gumaganon din eh. Pero ito mas gusto ko yung sa kanila dyan. Alin? Yung tatlong Tatlo. Oo, yung tatlong pasokan ng hitch. Sure ball yun. Yung talaga walang kalog. So ready na siya. Kasi ito yung mga gamit natin. Ang dala mo? E-bike? Yung tent, yung panig-ali ko. Panigal-E. Panig-ali. Generator sa warmer, yung mga stand natin. Brad, gasolina, magkarga ka bago ka pupunta ng racetrack ha? Oo. Ha? Oo. Dito, lagyan natin. Yan. Tapos yung red na stand na yan, bro. ito galing Pilipinas to guys. Galing din Pilipinas yan. Ito yung pinakamahal na paddock stand sa buong mundo. Salamat kay Tito William tsaka Omar TV. Binibit nila yan. Yan, bumitbit ito si Joe. Si Joe, oo. Oo, kaya lang, oversize. So, nagbayad siya ng extra baggage para dito. Mahal yan, times 2. Doble presyo, putya. Pero kasi, kaya ito yung gusto niyang paddock stand. Pag kinabit niya dito yan, tagusan to. So, hindi mo na kailangan mag-urong-urong ng ng kung ano man. Nakatayo to, lalabas ang axle. Diretso labas. Yung luma kasi natin, pag naka-front stand, nakaharang, hindi mo may lalabas. Kasi bro, pag sa truck kasi nagpapalit tayo ng tires eh. So, hindi mo makakabata ng gulong ng madali. Yan, ito yung pinakamadaling solusyon. Diba? So, rekta.
Kala mo, professional eh. Ayun ang kalbo, oh. Bagong bago. So yun lang. Pinanood lang natin siya magkarga, moral support. Kaya naman niya yun eh. So, let's go. Alright. Sibat na tayo dito kala Mr. Sarap Vlogs or Moto MGP. Biyahe na sila papunta racetrack, you know. Have fun bukas. So track day, tayo Sunday pa. So ngayon, ikot-ikot muna tayo. So hindi ko lang kung saan. Bahala na saan makarating. Gusto ko lang sa i-ride kasi para lang ma-sure natin na hindi na siya tutulo ulit. Pero so far, i-ride ko kagabi pa uwi. Tapos hanggang ngayon walang tulo. So far so good. And then binlid din niya yung preno nung isang araw. Kaya ngayon mas malakas na kumapit. Mas maganda yung bite ng preno ngayon. Hindi ako sanay nung walang side mirror. Butya. Bar end. Okay lang. Sige JR, may lakad. Pero nagtatanong kung saan daw magra-ride. Sabi ko kahit saan, ikot-ikot lang. Pwede naman. So tignan natin kung i-meet natin siya mamaya-maya ng konti. Si Max, hindi ko pa next eh. Text ko kaya si Max. Baka sakaling nasa labas. Tumulo to nung mainit na mainit eh. So pagbukas namin ng slave cylinder, yung pinaka-gasket niya humiwalay na dun sa slave. So kada pisil mo ng clutch, lumalabas yung fluid. Buti na lang talaga kinutuban ako eh. May kutub ako na may tulo eh. Kaya sabi ko gagamitin ko siya nung Wednesday. Kasi si Moto MGP available lang Thursday kung sakali kang may tulo yung motor. Thursday lang siya available na gawin yung motor natin. So pagka talagang minsan pag may kutub ka, sundin mo eh. Kahit i-double check mo lang, di ba? Para sure. Mahirap kung sa tumulo sa racetrack mas problema yun. At saka buti na natin easy fix, you know, ano lang siya, slave cylinder. Mas nahirapan pa si Mr. Sarap dun sa pagpapalit ng air filter actually kesa dun sa slave cylinder. Kasi sa slave cylinder nakapalitan niya na yung kanya, yung sa panigalo niya. So halos pareho lang. Sarap. Medyo mahangin today. Actually kahapon mas mahangin eh. Ngayon meron pa rin pero hindi kasing lala kahapon. So far ramdam natin yung difference nung air filter o baka dahil mas maganda lang siyang tumunog. Pakiramdam ko lang yan, feeling ko lang, pero mukhang may tulong. Mas mayroong ramdam na konting hugot lalo ngayon. So kaya tayo makakapunta red rock na naman. Kasi pag nag-lake naman late na. Excited ako sa track day pero feeling ko hindi ako makakatagal ng isang buong session. Dahil sa body position. Pero subukan natin pag-aralan. Kaya naman tayong balak oras. Gusto natin pag-aralan yung posisyon ng sports bike compared sa mga monster, sa hyper na tirak natin dati. Ako, ang personal target ko lang, makuha ko lang yung oras na nakuha ko sa monster natin. Masaya na ako doon, which is 2 minutes 15 seconds. So yun ang ating best time sa monster nung last track event natin. Mamatch ko lang ulit yun dito sa Panigale
masaya na ako. Pero supposed to be dapat mas matulin to ng konti sa cornering. So dapat mas makapag-shave tayo ng oras. Pero hindi yun ang ating goal. Kung mabit natin yung personal best natin sa Sunday, hindi good. Pag hindi, okay lang din. Importante, enjoy lang tayo sa truck. Hindi ko lang siguro, red rock na lang. Wala naman tayo ibang maikutan eh. Talagang gusto ko lang i-ride to si Panigale para malaman kung tutulo o hindi. At least yun medyo malayo-layo ng konti, and para uminit siya. Kasi feeling ko nung sumobrang init, nung nag-ride kami nila Bike Bomac nung huling ride, kasi medyo mainit siya, parang 90 degrees nun eh. Doon nasira yung clutch sleeve, doon bumigay yung gasket. So ngayon kailangan natin na i-ride ng malayo-layo ng konti. Sige, red rock na lang tayo. Kasi pag lake, baka gabihin tayo pabalik eh. Kita-kits na tayo sa may red rock ulit. Let's go. Tingnan natin kung ba't sa natin si Maxi Boy doon. Let's go. Alright, dito na tayo sa may red rock. Hindi ko lang kung nandito si Max. Kahapon nag-loop na naman yun mag-isa eh. Pasok sa red rock loop. Meron nga pala siyang biniling bagong helmet. Bumili siya ng Alpine R10 ba yun? Kulay gray. So finally naingayin na siya dun sa kanyang bell na bullet. Kaya nag-decide siya na bumili ng helmet. Kasi pag nasa freeway sa Cardo, hindi niya kayo marinig, di namin siya madinig. So napabili siya ng helmet, and so far gusto naman daw niya yung nabili niyang helmet. Tahimik daw. Sabi ko, ikaw compare mo talaga sa bullet, talagang tahimik yan. Surit na surit din sa kanya yung Monster eh. Talagang pag may chance, ride din siya, ride. Parang tayo, sinusurit natin tong si Panigale. Na-break na natin yung 4,000 miles eh. Parang 42.06 na siya ngayon. Talaga, ang motor pag hindi mo ginamit, lalong nasisira. Kaya dapat yung mga motor nyo, nakatambak ko lang yan, gamitin nyo. So gusto ko mag-loop pero hindi na. So overlook na lang tayo. Mabilisan lang. Sunset sa overlook. 63 degrees dito sa entry. I'm sure patating natin doon mga 58, 57 yan siguro. Patagay ko. Sarap magmotor. Meron na namang statewide na, or dito sa Las Vegas na campaign ng Nevada Highway Patrol itong month ng March, parang March 13 to end of March. Talagang maghihigpit sila sa mga speeders. Ginawa nila yan noong January, marami silang talagang nahuling marami silang na-pull over. Marami silang natikitan kasi ang daming nag-speeding. So ngayon ulit na yan itong March. So okay din, pabor din tayo doon. So talaga kahit napa 4 wheels, naka 2 wheels ka, talaga may mga kotseng at least 30 miles over sa speed limit. Ganun sila dumali sa freeway. Wala talaga. Doble ingat. Lamig na agad, ayun, 59. Siguro mga 55 dun. Pero sa weekend, sa track day, maganda weather, maganda forecast. Parang mga 80s ata. Okay, thank you. Ito na yung ito na yung season namin sa Vegas na sa isang araw. 4 seasons. Sa umaga, winter, pagdating na mga banda alas 10, alas 11, spring na. Tapos pagdating na mga alas 2, summer, yan. Pagdating na mga bandang
4 fall na. Pagdating ng gabi, back to winter. Yan ang mga 4 seasons in one day ng Vegas. Sa lubong si Haring Araw. Chill ride na lang tayo. Mamakarag tayo ng overlook. Dito may mga nag-horseback riding dito eh. Hindi pa namin na-try. Kawawa yung pabayo sa akin dyan eh pagka pero nung bata ako nakakapag ganyan ko hindi sa Baguio, sa sa Picnic Grove sa Tagaytay. Alam ko meron ano doon dati, merong horseback riding eh. Doon tayo naka-experience nun dati nung bata tayo. Madalas din kami Tagaytay nun kasi lumaki ako sa Imus, Cavite actually. So sandali lang ang Tagaytay sa amin. Kaya madalas din kami umakakit ng Tagaytay. South Boy talaga eh, South Boy. Ayan, ganoon lang, dito tayo sa overlook. Dito kaya si Max, si Matt or kung sino man. Triumphs were dito. Mga naka-motor kasi maganda na weather. Yan. So far walang tulo na nakikita. Ayan. Chain lang yung tulo. Ayun o, galing sa chain yan kasi nilube ni Mr. Sarapin kahapon, Animoto MGP. So dito sa clutch tuyo. So, ito yung clutch sleeve eh. So tuyo naman siya. Alright, tambay lang tayo dito. Let's go. Alright, alis na tayo. Medyo medyo malamig dito kasi may hangin. Hindi tayo makatagal ng tambay. Wala si Maxi Boy, baka kainang umaga bumira yun. Pero ngayon, hanap tayo na pwedeng tambayan. Hindi ko lang masusunod si Kuya JR. Parang gusto niya sumunod. So, hanap tayo na pwedeng kapihan. Pero uncommon siguro. At dito sa may Tivoli Village. Ayan. Iba-iba naman. Alam mo may mga coffee shop din dito eh. Tapos pwede mag-park sa harap ng coffee shop. So check natin. Filter na yun ah. Hangin oh. Hangin tayo. Balik na tayo sa syudad. So far walang tulo yung clutch sleeve, pero may mga talsik ng chain loop doon sa may exhaust. Pero okay lang yun, normal yun. Kasi nung pinamasok ko to, yung tulo umaabot na sa gulong eh, hinahangin pupunta sa rear tire. Yun ang delikado, pero ngayon malinis siya. So hopefully goods na siya. Kaya gusto ko siyang i-ride pa kasi bukas eh pasok na tayo. So tapos sa Saturday night mag-load na ako ng gamit. Actually nung nakita ko may tulo, baka set na yung utak ko na
magmumultistrada na ako sa track day Ako bahala na, multi na lang gagamitin ko. Kaya lang nung nakita namin na clutch sleeve nga lang nagagaling, sabi ko, easy fix. So tinira na ni Mr. Sarap pati Moto MGP. Tayo ng Tivoli Village, hanap tayo ng coffee shop. Let's go. Parkway Tavern. Ano dyan? Inuman yan Hanap tayo ng iba. Bandang loob. Picture dito. Pressed coffee ba? Coffee Pressed. It's not a coffee shop. Dance with me. Dance studio. Mga nagsasayaw. G-Wagon G63. Ito pogi. Kabila natin. Reflection hits yun Pwede siguro dito mag-park. Check ang tulo. So far, yun pa rin ang tulo niya. Okay, good. Yung pa rin sa chain. So, let's go. Naalala nyo ba yung sinasabi kong may magkakamultistrada? So, ito na siya. Ayan Wrong way. Sige, JR. So yung nabanggit ko natin magkakamulti. So itong multi galing kay Moto MGP. So kinuha ni Kuya JR. Ngayon, ang aabangan natin kung ano yung ipapalit ni Moto MGP dito sa multi na to. Kinakati mag-ride sumunod bago goma nito. Michelin Road 6 din. Pinabit nilang goma. Harap likod. So, alright, let's go. May umabol pa Yan kaya hindi motor nag-drive. Bawal. Malamig. Malamig? Malamig ka din pala. Malamig na chinilas. Tapos naka-t-shirt. Walang jacket. Talagang lalamigin ka Nakapunta table yung pangapambahay. Alright, yun lang. Tapusin ko na lang yung vlog dito para kasi pauwi na rin naman kay JR. Walang ganap yan. Yun lang, maraming salamat sa pagsasama sa atin today. Until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.